Nakakagigil, no? Of course, one way of looking at it is, of course, yung ayuda can always be seen as never enough. Pero kung babaguhin po natin yung ating mentality, hindi naman po tayo talaga ganun kakapos sa pera. Ang problema, hitik lang po tayo sa mga mandarambong, mga magnanakaw, at saka mga maling polisiya. Eh, ito tandaan natin, nag-election na naman sa 2028. Tandaan natin itong mga politikong nagpahirap at nagpapahirap sa atin, partikular sa mga ordinaryong Pilipino. Isipin natin, kung bumoto tayo ng mga matitinong kandidato, matitinong mga leader, dati pa, baka hindi ganun katindi nakawan, mas maganda yung pulisiya, mas malaking ipon natin, mas malaki yung mailalabas natin bilang tulong, bilang ayuda sa panahon ng mga krisis. Ito, gusto kong punterihin itong mga magnanakaw ng mga involved dyan sa flood control eh. Of course, hindi ko ina-expect na tatabla ng hiya yung mga yan dahil para maging mandarambong ka, kailangan tindi ng kapal ang pagmumukha mo. At kaya mong depensahan, mata sa mata. Kaya mong tingnan yung mga tao, mata sa mata, na wala kang ninakaw. Kahit magnanakaw ka. Di ba? Nasusundan niyo po ako. Kaya naman na naging mandarambong yung mga yan, dahil tinanggal nila yung kanilang hiya to begin with. Tinanggal nila yung kanilang konsensya at ibinenta nila ang kanilang kaluluwa sa ngalan ng salapi. At ibinenta ito sa demonyo. So I don't expect them to suddenly regain their conscience, to suddenly rediscover their so-called moral compass at this stage. At most, siguro ang gagawin ng mga yan, konting pabalat bunga. Tulong, bibigay ng ayuda, bibigay ng mga ayuda packs sa kanilang mga constituents, magpapapicture, ipapangalandakan sa social media yung kanilang tulong na binibigay. Ang hindi natin nare-realize, nababaon na naman tayo sa utang na loob dito sa mga magnanakaw na ito, dito sa mga nagpapahirap sa atin, nababaon tayo sa utang na loob sa kanila, pero patuloy tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Nagbibigay ng konti sa panahon ng krisis, pero under normal circumstances, tiba-tiba sila. Kaya alam nyo, importanteng hindi po tayo magbigay ng hindi tayo dapat maging loyal sa mga politiko. Dapat maging loyal po tayo sa mga values. Hindi tayo dapat sumasamba sa politika, sa politiko. Kahit sino yan. Dilawan, Pinklawan, DDS. Hindi tayo dapat loyal sa politiko. Dapat loyal tayo rin sa mga values, sa mga batayang prinsipyo. Because these politicians, whoever they are, at one point they would fail us. They're bound to fail us. Kaya dapat busisiin nating mabuti itong mga leader na ito. Talaga iniisip ko yun, Pinag-uusapan natin saan kukunin yung saan kukuha ng ng mas malaking ayuda para sa ating mga kababayan. Eh Diyos ko, kung hindi lang po pinagnanakaw itong pera ng bayan dyan sa flood control No? Kung hindi lang po nawaldas itong mga confidential funds na ito. Di ba laking tulong? Hindi po ba? Ang masaklap niyan, hindi naman nako-connect ng mga ordinaryong Pilipinong ramdam yung hirap ngayon dahil sa krisis sa Iran. Hindi nila nako-connect kung sino yung malaki may kagagawan kung bakit kulang yung ayudang nakukuha nila ngayon. Dahil kung meron sila makuhang konting package, konting tulong dito sa ilang mga politiko, naku po, maraming salamat po sa tulong niyo. Without them knowing na ito nagpapahirap sa amin Yan ang masaklap doon. Diba? Dapat ma-realize natin yan. Kanina I was just joking when I was talking about lowering our standards, but definitely I would never lower my standards in terms of exacting accountability from these politicians. At sana ganun din po tayong lahat. Okay? Sige po. Naglabas lang po ako ng hinaing kasi ang tindi na epekto nito. Kanina nung pauwi ako dito sa bahay, sabi ko, ba't parang hindi ganun ka-traffic? Rush hour Inisip ko baka marami sa ating mga kababayan hindi na muna bumiyahe.
Ito tingnan niyo 'no, kung gaano kasaklap itong sitwasyon natin sa Pilipinas. Ah, ang taas ng presyo ng gasolina ngayon. So, ramdam na ramdam 'yan ng lahat, pati ng middle class. Ang hindi nakakaramdam niyan yung mga ultra rich, eh, kasi sarap pa rin naman yung pagkain niyan, eh. Isipin niyo kung meron sana tayong matinong, transport system, matinong train system, hindi tayo hostage dito sa ganitong sitwasyon, eh, 'di ba? Kung maayos yung ating train system for instance, 'di ba? Okey yung ano, makakarating tayo sa ating mga, ah, trabaho, eskuwelahan, yung, minumungkahi ng iba magbisikleta. Ako agree po ako ro'n, eh, sa pagbibisikleta. Pero alam 'pag nagbisikleta ka rito sa ano dati kasi nagba-bike ako especially during the pandemic. Na-bike ko na po 'yan, eh, yung a good stretch of EDSA. Buwis buhay, eh, 'di po ba? Yung bike lanes natin joke, yung pollution natin papatayin ka, eh. Pagdating mo sa destination mo ang itim ng ilong mo, ang baho-baho mo. Kahit gusto mong maging ano, maglakad-lakad, you try to imagine Metro Manila as walkable, hindi mo ma-imagine, eh. Dahil yung mga sidewalks, may nakaharang. Mas malala po sa ating mga ano, PWDs. Talagang napaka-ano, unfriendly ng ating, lansangan para sa mga PWD. So ngayon, krisis, 'di ba, sasabihin, "O mas maganda magbisikleta." Okey sana, eh. Ang problema, yung pasilidad ang papangit. Yung mga bike lanes, joke. Nakita niyo ba yung ilang mga kalye rito nung panahon ng pandemic nilagyan ng bike lanes? Hinati lang, eh. Oh, kung ikaw yung ano, four wheel, talagang madadaanan mo pa rin yung ano, eh, yung bike lane, eh. Tapos ang babastos pa ng mga motorista, hindi ba? Walang pakialam sa mga bike lanes. So, saka-sakang problema, eh, 'di ba? Pulisiya, kultura, attitude, character, name it. Minsan iniisip ko, eh, gano'n ba kalala itong ating ano, ating bansa para tayong sinumpa, eh, 'di ba? 'Pag titingnan natin yung kinasasadlakan natin. Anyway, nakakabuwiset. Mm. Kaya pala dagdag ko na 'no, total naglalabas naman ako ng kabusitan, eh. Isa po alam niyo isa sa mga pet peeve ko, yung mga naggo-grocery tapos iiwan yung ano, yung shopping cart sa parking, 'di ba? Mga senyorito-senyorita, eh, 'no? I hope tamaan kayo 'no, kung sino man kayo. Ah, Sa'kin kasi napakaimportante kung ikaw yung mamimili 'di ba, supermarket, lalabas mo yung shopping cart sa parking, ibalik mo. That's a reflection of your character. Huwag niyo pong iniiwan sa ano, sa mga parking lot. Iba ang garapal, eh, nakikita ko dinadala hanggang ano, eh, hanggang village nila, eh. Sabi ko, "Sinong kukuha niyan?" 'Di ba? Mula ro'n sa ano, mula ro'n sa supermarket dinadala hanggang bahay nila. Kakapal ng mga pagmumukha, hindi ba? Parang ano 'yan, eh, yung you know how you build your character, 'di ba? Paggising mo sa umaga, ayusin mo yung pinaghigaan mo, ayusin mo yung kama mo, 'di ba? Itupi mo yung ano, yung kumot, ayusin mo yung unan, and then you start your day. Nakakatapad, pero by doing it consistently, you build your character. Eh, yung mga nakikita ko sa mga grocery na iniiwan yung shopping cart, napaka mga senyorito, eh, 'no? Anyway, talagang nagra-rant ako dahil isa yun sa mga nakikita kong problema, eh. 'Di ba dito pa sa ating ano, sa mga kainan dito sa Pilipinas, eh, hindi uso yung clean as you go. 'Di ba napaka-senyorito nating mga ano, eh, ating mga customer, eh. Mangilan-ngilan lang 'di ba yung mga Starbucks, clean as you go. Pero karaniwan talagang ano, eh, mga senyorito yung mga Pilipino, eh. It's time to change that kind of attitude sa totoo lang.